Magandang araw po mga Lods at welcome sa part 2 natin ngayon mga Lods. So ayan, makikita nyo ang control natin nakalagay dyan. Tapos dyan po sa ilalim dito, dyan po nakalagay ang pressure washing. At saka yung drum natin sa tubig, dyan po nakalagay. So sa mga ka-Lods natin dyan na hindi pa nakakakita sa part 1 natin kung paano ba in-install natin ang controller sa coinstas natin na para sa pressure washing at saka sa pisonit. So diyan po sa taas, may lalabas po na white. Pakiclick po sa link para makita nyo mga Lods kung paano natin yan in-install ang pressure washing natin. All-in-one. Gamit sa pressure washing at saka sa pisonit. Tapos, ang coinsla natin mga Lods, kailangang may supply po. So may makikita kayong extension outlet natin dyan na ginamit natin yung heavy extension outlet. Yan po, gagamitin natin. So wala po tayong gagawin. Ipa-plug po natin itong mill plug natin sa coinslas control natin. Isasaksak natin sa extension outlet. So, tingnan nyo mga Lods, isaksak natin. So, ayan po, gumana na po ang control natin. Tapos, para makita nyo po, dito sa loob, bubuksan natin kung ano dyan sa loob. Kukunin muna natin ito, buksan natin para makita nyo po yung pressure washing natin. So, kukunin ko ito. Bubuksan natin. Yan. So, yan. Makita nyo mga Lods. So, yan po ang pressure washing natin. So, dito, ilapit ko muna kamera dito sa pressure washing natin. Yan. Oh. So, ang pressure washing natin mga Lods, meron po siyang mill plug. So, nilalagyan ko ng mill plug para mademo natin. So, wala tayong gagawin sa mill plug. Isasaksak natin siya sa outlet natin. Pero bago po natin ito isaksak, lalagyan natin ito ng plug-in power watt meter para makita natin kung ilan bang wattage na ginagamit sa isang pressure washing na nasa kuan po ito mga Lods, makikita naman dito, naka 1.5 HP po ang motor. So mga Lods, ito po ang plug-in watt meter. Ang plug watt meter natin, ilalagay natin dito. Yan. Yan. Tapos, isaksak natin sa outlet natin. So, dito natin siya isaksak. Ayan. So, nakasaksak na po ito mga Lods. Titingnan natin yung rating dito. So, hindi pa ito naka-energize ngayon. So, ayan. Sinit up ko ng maayos yung plug watt meter natin. Tapos, para hindi po ito mahulog, mga Lods, i-screw natin. Para hindi mahulog ang control natin. So, ang purpose ko dyan ko nilagay para makita po sa mga kalodin natin yung pag-function sa pressure washing habang nilalagyan natin ito ng coin slots. So safety na po ito mga Lods para hindi mahulog. Paglalagay po sa coin slots natin mga Lodi, dapat dito po sa piso, wag doon sa 5 kasi malaki po ang time doon. Dito mo sa unahan ilalagay yung piso, tapos ito yung 5. Sa piso mo ilagay kapag ang control po sa pressure washing. So, ilalagay natin sa unahan. So, ang gagawin natin dito natin siya ilalagay. Yan. So, ang setting sa timer, para medyo kunting bilis po mga Lods, 1 minute po ang setting natin. Hindi natin ginalaw yung setting. So, pag ilagay natin ng 5 dito, 1 minute lang for demo purpose. Tapos, tingnan natin kung paano tatakbo. Tapos 1 minute lang ang setting dito. Pag umabot sa 0, shut off po ito. So ngayon, ang gagawin natin mga Lods, uhulugan na natin ng 5. Itong coin slot natin. So titingnan nyo yung time, asaka yung pressure washing natin ng motor dyan. So hulog tayo 5. 1 minute time lang. So ayan, makikita. Umanda na po. At saka pakita ko sa inyo ang paano kalakas ang pressure washing natin mga Lods. So, ayan po mga Lods. O yan, pressure washing. Tumatakbo yung motor. Tapos yung time natin mga Lods is nasa 41 seconds. Tapos ang ginagamit po na wattage po sa pressure washing, 915 watts. Tapos ang ampere niya ay tingnan natin, yan, 4.4 ampere. Ang gamit niya ay, sa wattage, balik natin sa wattage, 915.
So, 12 seconds. Warning yan sa 5 seconds. Tingnan natin kung masya-shut off ba. So, warning 5 seconds. Warning 5 seconds. So, tingnan natin kung cut off ba ang motor. See? Mga lods. Yan. Shut off na. So, makikita ko sa inyo na, ayan po mga lods, cut off. Tapos, 0 na po ang plug-in natin na wattmeter. So, ang gagawin natin, isisetting natin siya sa, yan, para mahulog yung coin. Isisetting natin sa 3 minutes para makita nyo po mga lods. So, ngayon mga lods, isisetting natin sa 3 minutes. So, itataas lang natin itong number 2. Yan. So, huhulugan natin ng coin. 3 minutes po, pero i-reset lang natin ito para makita nyo mga lods kung paano i-reset. Ito yung bagong 5 na naman ang ihulog natin. Kasi pwede gamitin ito sa luma at bago na 5 pesos po ang coin slot dito. So, ihulog natin. Ang setting ngayon, 3 minutes. Yun po ang standard use na gamit talaga namin dito. At every 5 pesos po, 3 minutes yung time. So, ilagay natin, 3 minutes. Pakitingin sa motor at sa time. Yan, 3 minutes yan mga lods. 3 minutes, at saka, tingnan nyo gaano kalakas ang pressure washing dyan mga lods. Yan, at saka ang motor. Tapos, ang wattmeter natin nasa 930, makikita ba? Yan dyan mga lods, 928 ang watts. So, ang gagawin natin, kasi matagal po matapos ito, wala ko tayong gagawin. Isa-shut off lang natin ang reset natin dito sa reset natin. Yan, shut off na mga lods. So back to 0 na po. So ayan po mga lods, tapos na tayo dito sa pressure washing. So ganun lang po kasimple. Sasaksak mo lang yung plug-in mo sa motor, just plug and play ka na lang. Tapos itong terminal natin dito sa input, isaksak po sa extension outlet. Okay na po yun. So ang next po natin ngayon, doon na naman po tayo sa PC computer, doon sa PisoNet. Susubukan natin gamit itong all-in-one natin na coin slot control. Kung pwede bang gamitin sa PisoNet. Ang PC computer natin na gagawin nating PisoNet. So makikita niyo po dito mga lods na ito po ang tower case, ang monitor, speaker, keyboard, at saka yung mouse. Tapos, ang control natin na coin slots, pakita natin muli. So, ito yan po, mga lods, kung makikita nyo. So, dito po sa timer sa PisoNet, iba po ang setting. So, depende po sa setting sa inyo. Pero dito sa amin po, ang setting dito sa amin, nakataas yung 1, nakababa yung 2, at nakataas yung 3. So, ang timer po na setting dito, bawat piso, 6 minutes po dito sa amin. Tapos, pag hulugan mo ng 5, 30 minutes po ang time doon. Tapos, ang lalagyan sa piso, ito po ang unahan sa piso. Dito naman pangalawa, ang para sa 5. So, ilalagay natin dito ang control natin. So, yan. Kita ba? Makita. So, ang unang gagawin natin, isosupply natin, siyempre kailangan natin ng supply. So, isasaksak natin sa outlet ang control natin. So, isaksak ko dito. Yan. So, yan po mga lods, nag-energize na. So, dito po sa plug na makikita nyo, dalawang plug dito. Dalawa po ang ipa-plug mo sa outlet natin sa control. Yung monitor, at saka yung speaker. Yung dalawa lang po ang ilalagay mo dito sa outlet. Pero yung monitor, yung PC, pero yung tower case natin sa motherboard, nakasiparit po. Hindi siya pwedeng ilagay dito. Nakasipalit siya sa ibang outlet po nakalagay. Hindi pwedeng isali dito. Kasi masisira po ang computer natin kung nakashut off palagi. Nakasiparit po ang motherboard o tower case sa kabilang outlet. Ang nakalagay na control po dito ay yung monitor at saka yung speaker. So, ang mangyari po dito, ipagpalagay natin na gusto mong inegosyo po ang PC computer mo sa bahay. Ito lang po ang kailangan mo para makabuo ka ng PisoNet. Napakasimple lang. Plug and play ka na lang doon sa outlet. Isaksak mo yung monitor
at saka yung speaker mo dito sa control natin sa coin slots. So, ang gagawin natin, ipa-plug in natin ito, yung sa EBR dito sa motherboard na tower case. So, yan, nasaksak na natin mga lods. Ang gagawin natin, i-on natin itong tower case natin. So, on ko dito. So yan po, makikita ba, naka-read dito. O, yan. So, ibig yan, naka-energize. So, ang gagawin natin, yung monitor natin na supply, isasaksak natin sa outlet natin dito. So, ito po yung sa monitor na supply. Yan. At ito naman po ang sa speaker. So, ipa-plug in lang natin siya dito. So, ang mangyari po ngayon, naka-energize na po ang tower case natin. So, hindi po mag-activate ang monitor at saka ang speaker kasi nakakontrol yan dito sa coin slot control natin. So, ang gagawin natin, lalagyan natin ng coin slots para mag-activate ang monitor at saka yung speaker. So, ang gagawin lang natin, balik tayo dito sa coin slots natin na piso. Ang piso, lagi niyong tandaan, sa unahan nakalagay ang piso na coin slots. Sunod, yung 5 pesos po, ilalagay doon sa pangalawa. So, ang gagawin natin, paghulog natin ng coin na piso dito, ang lalabas po dyan, 6 minutes. Tapos, i-energize po ang monitor, at saka yung speaker. At saka yung monitor natin, ang tower case natin dyan, naka-activate na po yan. So, lalagyan natin ng piso, mga lods. So, ito, piso. So, 6 minutes po ang lalabas sa time. So, ilagay natin. So, yan. So, nag-activate ang monitor. Nag-activate na rin yan ang speaker. So, ang gagawin natin mga lods. So, susubukan natin para gumana ba yung speaker natin. So, ang gagawin ko, bubuksan natin yung mga video natin dito para madinig natin yung speaker. Okay. O, yan. Tuminig na yung speaker. Tapos yan po, ang video na paano natin in-install o in-assembly natin itong control. Yan po, ang video. Sa previous natin, yung part 1. Ito yung part 2 natin ngayon. So, nakikita nyo mga lods, nag-activate yung monitor at saka yung speaker. So, ang mangyari dito, kapag umabot yan sa 0, sa shut off po ang monitor at saka yung speaker. So, ang mangyari dito, napakatagal mga lods kasi 4 minutes pa. Ang gagawin natin, i-reset muna natin. Baguhin natin ang time sa 1 minute. Kasi matagal po ang 4 minutes. So, ang gagawin ko lang, i-reset natin yung time. Reset sa atin, pangatlo, kung nalala nyo, reset natin. Ngayon, 12 volts at saka naka 2 ampere. Okay. O, shut off ang speaker, shut off rin ang monitor. So, kapag naglalaro po sila, kailangan nyo lang lagyan uli ng coin dito sa control coin slot natin para gumana muli. So, dahil po matagal, baguhin natin yung time. Doon tayo sa 1 minute para mas kunting bilis. So, isisiting natin muli yung time sa 1 minute muna. Okay, 1 minute na po ito mga lods. Ilalagay natin itong coin. Okay. Oh, yan. Oh. Lagyan natin dito. Piso. 1 minute lang kasi para madali makita. Oh, ayan, makita nyo. Muling activate yung monitor at saka yung speaker natin, mga lods. Ito na lang ilagay. So, ang gagawin natin, hihintayin natin itong umabot ng 1 minute o si 0 itong time natin para ma-shut off yung monitor at saka yung speaker. So, yan po mga lods, 5 seconds ang alarm po yan. O yan, 5 seconds alarm. So, malipit na mag-0, shut off. O, yan, shut off mga lods. So, ganun na po, kasimple po ang program na ginamit natin. Pag 0, shut off, saka wala akong hassle. Just plug and play ka lang dyan sa outlet mga lods. So, ngayon, ang gagawin natin, susubukan natin yung sinasabi natin na digital. Dagdag idea. Ito po ang tinatawag na digital. So, pwede niyang basahin dito yung ipinakita natin na piso, 5 Gs, mga luma, bago, at saka 20. Kaya pong basahin dito mga lods. Kapag ito po ang gagamitin mo, isang coin slot na lang sa all-in-one. Tatanggalin mo yung coin slot natin dito. Tatanggalin natin para makita.
Tanggalin natin ito. At saka ito. Okay. So, ang paglalagay po sa digital coin slash natin, sa piso mo ilagay, wag sa 5 kasi mataas po ang time doon. Sa piso natin ilagay. Yan, piso. So, ito po, digital type po ito. Compare doon sa ganitong klase, hindi po digital. Naka-manual drop lang. Hindi katulad ito. Ito, digital po ito. Special po ito. So, saka na lang natin sasabihin sa part 3 na naman kung paano isetting yung mga coin slash po, mga lods. So, dito pinakita ko muna sa inyo. Nakasitting yan sa 1 minute. So, ang mangyari ngayon, ibalik natin sa setting standard, yung ginagamit dito sa amin, ang pisonit. So, gagawin ko, itaas natin itong 1. Itaas natin itong 1. 1. At saka yung 3. Baba lang ang number 2 dyan nga sa dip switch natin. So, ang mangyari, susubukan natin sa 5. Kapag ilagay ko itong 5, 30 minutes po ang time dito po sa amin. So, ayan po. Nakalagay. 30 minutes po ang time. Yan, makikita. Kung gusto mong Oh. i-receipt ito, may receipt po. Tapos, activate yung monitor at saka yung speaker. Tapos, kung lalagyan natin ito ng piso, 5 pesos. 6 minutes. So, ibig sabihin, dadagdag po siya sa time na 29 plus 6. Magiging 35 po yan, mga lods. So, piso. Saksak mga lods. Sa Oh, yan, 35. 5. So, ito yung maganda sa digital. Mga terminal, Saka, special po ang digital, mga lods. Hindi ito basta, kalakip sa timer. hindi po ito babasta sa ibang klaseng coin slots. Basta hindi mo na-register kasi may program po Isa dito. muna. So, sa part 3 na lang siguro, mga lods. Tuturuan po ko. Sa supply. Pakita natin doon kung paano isetting ang digital coin slot na ganitong klase standard po para sa mga wifi, pisonit. Kasi ang sa pressure washing, iba kasi po ang time. Pero yung sa pisonit, at saka sa mga wifi, magkapareho po ang setting doon na ganito ang klase para all-in-one na po, mga lods. Tapos yung unahan. So ayan po, mga lods. Napakasimple lang po ang pag-install kung nakikita nyo. 220. Tapos, ang gagawin natin, i-reset na lang natin. Sa timer. Oh, yan. So, may pahabol pa tayo, mga lods, para paano naman po isa-shutdown ang tower case natin dito sa motherboard kung sakaling naka-shut off na po. So, napakasimple at basic lang po, mga lods. Wala kang gagawin. Ilulong press mo lang dito po, mga lods, ang post button para ma-shut off po o proper shutdown po ang tower case natin sa motherboard. So, long press, ito makikita po, naka-signal po yung red, ibig sabihin naka-activate pa yan. So, pag wala na pong maglalaro sa pisonit natin, dito mo isa-shut off. Huwag mong tanggalin po ang mail plug doon sa likod. Masisira po ang computer natin. So, kailangan proper shutdown ka. So, ang gagawin mo, dito mo lang i-long press, mga lods. Pwede na yun mag-proper shutdown. So, long press natin. So, ito naka-energize pa. So, proper shutdown, long press. Tingnan nyo, mga lods. Long press. O, yan. Shutdown na yan, mga lods. So, hindi na lumabas yung indicator lead light niya dito. So, ganun na po, mga lods. So, kung may gusto po kayong itanong o nalilito po kayo dito sa mga wiring connection natin, paki-comment po, download sa comment sa baba. At saka, huwag niyo kalimutan pong i-like at i-share po ang channel natin para marami pong matuto. At saka, huwag niyo na rin kalimutan pong mag-subscribe para palagi po kayong maka-update at hindi po kayo makalimot po sa channel natin. At saka, sa mga kaludi natin at sa lahat pong sumasabay-bay po sa channel, maraming salamat po sa walang tigil na panonood po dito sa channel natin.